Magandang araw mga kaibigan. Ito, may bagong post si Teo Moreno 13 minutes ago. Tungkol ito sa post ng SMNI, source nila si Attorney Sal Panelo, na pinawalang bisa ng Court of Appeals yung pag-absuelto ng kaso ni Attorney De Lima related sa pinagbabawal na gamot. Na-absuelto siya ng Regional Trial Court. Kaya lang itong kaso na ito inakyat sa Court of Appeals. According to Attorney Sal Panelo, pinawalang bisa. So, wala tayong document na nakita, walang proof dahil post lang. Ito maganda. Si Teo Moreno, ang galing niya talaga mag-research. Inilagay niya na dito yung official document from the Court of Appeals. Nandito, ibasa ko mamaya. I-attach niya dito. Basahin ko Found, sabi ni Teo, found in the Court of Appeals website in a decision dated April 30, 2025. So, bago lang, no? The 8th Division of the Court of Appeals declared null and void the decision dated May 12, 2023 and order dated July 6, 2023 of the Regional Trial Court of Muntinlupa City, acquitting Leila De Lima of violation of the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 for being issued with grave abuse of discretion. The case is remanded to RTC Muntinlupa to decide the case in accordance with the rules stated in the decision. So, link to the decision in the comments section. So, hindi na natin puntan ano yung decision. Basta importante, klaro na, ito official document, ito lang ang ipinakita ni, ayan basahin ko. For these reasons, ito na yung last part ng order ng Court of Appeals. For these reasons, the petition for certiorari is hereby granted. The decision dated 12 May 2023 and order dated 06 July 23 issued by the RTC Branch 204 Muntinlupa City in criminal case number 17-165 are declared null and void. We remand the case to the Regional Trial Court Branch 204 Muntinlupa City for it to decide the case in accordance with the rules stated in this list. So ordered, original signed, Eleuterio Batan, Associate Justice. Ito ang kagandahan ng ating justice system. Makikita nyo, it's working. So, nagdesisyon ang RTC Muntinlupa, acquit, palabas. Ang mga abogado siguro, I don't know kung kaninong abogado, may nagreklamo, nag-file petition for certiorari. Ang petition for certiorari is you are asking a higher court to nullify the decision of a lower court. Kaya ito ngayon, nagdesisyon na ang higher court, ang Court of Appeals, null and void. So, ibinalik ang kaso sa RTC para baguhin ang desisyon, sundin ang mga rules. So, stricto kasi ang mga rules ng korte. Pag hindi mo sundin yan, grave abuse of discretion and power. So, in a way, nakakaya, napahiya yung judge sa RTC kung inal in void ng higher court yung decision mo. Kaya, lesson din ito sa mga judges, ano? So, magbasa tayo sa mga comments. Case status in Korea. Flores Vori, excited via to siya panel 11. Excited siya na mag-member ng panel kasi inoferan siya ni Speaker Romualdez. Convicted pa pala. Hindi naman convicted.
let's be clear, hindi siya convicted. Ano lang, ang pinawalang visa, yung acquittal niya. Ibig sabihin, hindi pa siya totally set free. May kaso pa rin. Grabe yun. Nagsaba, ang gaba, dili magsaba. Kaya pala, video call lang lagi siya. Bilis ng back to you. Back to zero. Pak! So ordered. Merisika. Lay, ayaw in taon pag minaldita kay mapakan nimo ang lagay. Excited. Bail or custody, yung remanded. So anong mangyayari sa kanya ngayon? Hindi ko alam. Kasi elected na siya bilang party list representative. So once na proclaim na sila o whatever, palagay ko, maging, ano pa rin siya, free. Tingnan nyo kay outgoing Congresswoman Franz Castro, convicted siya ng RTC. Hindi siya natanggal pagiging congresswoman, lang siya, nag-bail, tapos nag-appeal sa Court of Appeals. Kaya tuloy pa rin yung pagiging congresswoman niya. Kaya nagkandidato pa siya na naging senador. So ito, kahit napawalang visa ang pagka-acquit niya sa RTC at pinababalik, pinapadesisyonan ulit, palagay ko, opinion ko lang ito, hindi siya ibabalik sa kulungan dahil nga nanalo na siya na party list representative. Tutulungan siya, protektahan siya ng Kamara, lalo na at inoferan siya ni Speaker Martin Romualdez na maging prosecutor. So palagay ko, again, correct me if I'm wrong, matuloy pa rin yung pagiging prosecutor niya sa impeachment trial ni BP Sara. Yan ang opinion ko. Okay. But to me, kahit sino pang mga abogadong ilagay mo, kahit sino yung magiging prosecutor, immaterial na yan. Kasi ang mag-decide, ang boboto, yung mga senator judges. Alam naman natin, ang daming nanalong senator judges na kasama ni BP Sara. Yung 7 na nanalo, in-endorse ng iglesia, lahat yun? Pabor lahat kay BP Sara plus yung incumbent. Robin Padilla, Juan Miguel Zubiri, Mark Villar, magkapatid na Estrada. Panalo na ang ating BP Sara sa impeachment trial. Kaya baliwala na ito, immaterial na nito itong sinong magiging prosecutor sa impeachment trial ni BP Sara. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig ng Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Pod ni ang yero nga itabang din ni sa mga balay nga daot na din ni sa Sitio Garden. So mauna ni sila ang mga tao. Salamat kay naisin nga gatag sa mo. Salamat kay ma'am nga gatag. Ihatag. Di ko na lupit. Panabag sa mua. Upay palito na mo ni nga wala ipalit. Salamat kayo kani.
Nani sila ang natabangan og gero. So daghan na gid kay sila nga tao. Cara mande alai urak mande cana mande syukur. Salamat sa gyatan. Si Brix Boy man ang oh kana si Brix Boy. Cana Si Brix mande sa brando. Salamat. Salamat yun kayo. Ay, ginabangan mi. Pinalo ka niya. Salamat yun kayo mga. Salamat kayo kay ginabangan mi. Dili may makatawad og dili kamong naghatag. Ug mo na to dagan salamat.